Ang pagiging kamarero kasi is a product of pious devotion. And this pious devotion should bring us to a life of goodness and a life of faith. Instrumento lang naman yung mga imahe na yan para mapalalim yung debosyon ng tao. So, dapat dun sa short while na dadaan yung santo, parang dapat kahit papano maantid mo yung puso yung at isipan ng mga natin yung image for nanonood sa procession. kanila. Mga 2 to 3 days prior to it, you spend 1 day just to do a lot of changes sa images. Like, syempre, bibihisan mo sila. Isang araw na, magugugol mo na isang araw doon. Kasi imamount mo siya, lilinyahan mo siya, check mo kung gumagana pa yung mga ilaw mo, gagayakan mo pa siya. Mahirap siya pero masaya. Napapansin ko kasi kada mayroon akong inaalagaan or nalalabas, nagkakaroon ako ng blessing. Nakakatulong to for my spiritual growth. Minsan kasi makakagawa tayo ng kasalanan eh. So makakagawa tayo ng kasalanan. Pero sa tuwing makikita mo sila, tatatak sa sarili mo na parang mali. So dapat maging good example ako tulad din nila. Hindi ko talaga alam yung reason kung bakit at kung paano ko magiging kamarero. At hindi ko rin masasabi na parang karapat-dapat ba ako tawagin ng isang kamarero. So, hindi pa siguro ngayon masasabi, pero maaring ibang tao magsasabi kung bakit. Parang na-attract ako dun sa mga prosesyon. So, parang isa sa mga paborito kong mga activities nun sa parokya, yung mga prosesyon, yung mga Grand Marian Procession, tapos yung during the Good Friday Procession, yung Santo Niño Parade. So, parang ako nakikita ko yung mga images, nakikita ko yung mga santos. Parang sinasabi ko sa sarili ko nung bata pa ako na, sana, paglaki ko, pag may trabaho na ako, pag may enough na akong pera, gusto ko magkaroon din ng sarili ko. Hari nawa ay maging inspirasyon ang mga pamilya ng mga kamarero o ang mga tigapag-alaga ng ating mga imahe at ituloy ang mga tradisyon na ating nakasanayan sapagkat ito ay yaman ng ating bayan. Isa sa pinakamasayang parte ng pagiging pamilya ng kamarero ay yung aming family bonding kung saan pati yung mga kamag-anak namin sa malalayong lugar, nagkikita-kita kami at sama-sama kaming nag-aayos ng mga imahe na ipinamana sa amin. Para sa mga millennial na hindi nakakaalam, mas malaki na ang kaibahan ng paggunita sa mahal na araw noon at sa mahal na araw ngayon. Kasi dati nung malilit kami, natatandaan ko, bawal kaming maligo, bawal kaming maglaro, bawal kaming mag-ingay, bawal umakyat sa puno, bawal maging malikot. Maraming bawal. At kami, nagpa-fasting kami noon, kahit bata kami. Hindi kami kumakain ng karne tuwing Biyernes. Pero ngayon, malaki na rin yung pagkakaiba. Ngayon, nagbi-beach na yung mga tao, nagbabakasyon, nagre-resort, kung saan-saan pumupunta. Pero nung nakaraan, hindi ganon. Dahil dati, talagang ginugunita natin ito ng tahimik, kung saan nagre-reflect tayo sa ating mga buhay. Sana yung mga millennial, kahit na naiba na ang uri ng paggunita natin sa mahal na araw, ibalik natin yung pagre-reflect natin sa ating mga sarili para kahit papaano maging makabuluhan ang paggunita natin. Gusto ko kasi yung maramdaman ng mga tao na nanonood ng prosesyon. Sitwasyon ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Gusto namin makatotohanan at maramdaman ng tao. At sa pag-ilaw namin noon, nararamdaman ko yung yung damdamin ng mga tao na pag nagdaan sa kanila yung prosesyon, parang Jesus, Maria, Josep, sasabihin gano'n. Naririnig ko yun. Talagang nararamdaman nila yung sitwasyon kung anong nangyari doon. Yun. Mababasa sa 4 na ebanghelyo ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Si Jesus na namatay sa krus upang iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. Lahat ng ito'y ginawa niya para sa pag-ibig niya sa atin.
Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng pamilya Sumera at de Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao. Ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Ngunit sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang sila'y ipapatay. Kung kaya't ipinahagupit na lamang niya ito upang maigsan ang galit ng taong bayan. Jesucristong katagtag ng sugat ang buong katawan, maawa ka sa amin. sa pangangalaga ng pamilya Sumera at de Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao. Ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya'y ipapatay. Kung kaya, ipinahagupit na lamang niya ito upang maibsan ang galit ng taong bayan. Jesucristong natagtad ng sugat ang buong katawan, maawa ka sa amin. El Señor desmayado, sa pangangalaga ni Erlinda Pangat Kabasan at pamilya. Sa walang lubay na paglugupit ng mga sundalo kay Jesus, siya ay nawalan ng malay tao. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato sa pangangalaga ng pamilya Sumera at de Guzman. Sa pagnanais ni Pilato na mapalaya si Jesus, minsan pa siyang nagsalita sa mga tao. Ngunit patuloy sila sa pagsigaw na si Jesus ay ipako sa krus. Muling sinabi ni Pilato na wala siyang makitang sala kay Jesus upang siya'y ipapatay. Kung kaya't ipinahagupit na lamang niya ito upang maibsan ang galit ng taong bayan. Jesucristong natagtad ng sugat ang buong katawan, maawa ka sa amin. El Señor desmayado, sa